So this is our system which is the Barangay Population Management System. So kani siya nga system na is dili lang siya for population management. It is also a way for the population or mga household, mga user, mga tao sa atong barangay nga maka-interact sa mga naa sa barangay without moadto na gyud dito. So first, mo ni ang dashboard sa atong mga user or mga household head kay sila raman ang pwede buhat og account, then naay mga buttons diri which is direct na jud kaayo kung unsay pasabot nila. So sa members na to is diri siya maka-add og mga member niya sa iyang household, and sa appointments, so diri siya maka-set og appointment. Maka-request po siya diri like barangay clearance certificates, clearance, or unsa pa ba na. And also napo diri complaints. So nato kay type diri nga mga complaint, noise complaint, property damage, then butang niya kung kinsa yang i-complaint and mga details. So mo na siya sa user, and also makita niya diri ang mga announcement nga post sa sa mga sa barangay, and also mga notifications like if na-approve ba yung appointment or na-decline yung request or complaints. Next is sa staff. So mao ni ang dashboard sa staff, no makita niya diri dayon kung pila ang pending request, appointments and complaints nga gibuhat sa mga user. And then diri sa announcement is diri niya gina-post ang iyang announcement, and also makita po niya diri ang kung pila na nag-view and nag-like atong announcement, and also maka-edit siya and maka-delete niya ang announcement. So as you can see, na-delete niya. And then diri sa request, makita niya itong mga gipang request sa mga sa mga user diri sa complaints, and also sa appointment. Diri sa appointment is makita niya ang day nga naay appointment sa calendar nato. Pag i-click na niya, makita niya kung say naka-set na appointment ana na day. And then diri is makita niya itong mga pending na mga appointments o katong iya mga ipang-approve o decline. And next is the admin. So sa admin nato no is makita na niya diri kung pila ka buok ang total sa population, and also natay chart kung pila ka percentage ana na purok ang naa sa population. So sa diri isa pa man natong nabutang, but kung daghan na siya is mag ano na siya diri, makita na nato diri pila ka percent ang naa ni nga purok sa barangay, and then so on so forth. So napod tayo diri mga list sa purok, tanan purok makita na diri, and also yung maka-search ta sa purok, like for example, then mulabas dayon ang mga na-search na to, and then pwede ta maka-add og purok, and makabalik ta sa dashboard. Then napunta diri staff, so kani staff is limit na siya sa 2. Then makabutang diri once we click this, makita nato ang details sa atong staff, no. And then pwede nato na siya i-delete pod. And then diri is the unsay naa sa atong unsay profile sa atong barangay, like unsa ni siya nga barangay, kinsay capital, asa na city, and kanusang araw kinsay barangay captain. And then sa quick access is naa diri view niya atong mga appointments also na mga gipang set sa mga sa user ug sa staff. Makita po niya diri, kung si click no, kita po na niya para ma-monitor niya, and also ang mga request ug complaints kita po na niya. And lastly is makita po niya also ang mga gipang announce sa mga sa staff po, no. So ma-monitor gyud niya tanan. So diri ata sa admin appointment dashboard, no, so which is kani. So first is kaning show the app model is muna siyang pag i-click nimo ang isa ka date, tapos naa siya like kaparesan ni number or wala siya number. Pag i-click nimo na siya, so makita nimo ang like naka-schedule na time. So mo to siyang mahitabo sa show the
appointment models. So next is ang load pending count. Morning kanina function is mag-show lang siya diri kanina part kung pila ka book ang pending na appointments. So zero man siya kay wala man tay appointments diri. Next is load appointments. Kato ning gikan sa admin appointment maning endpoint sa kuan nga nakuha niya is which is mga approved. So for example, status niya is approved man, so naka-ajax na siya. So tanan kaning approved diri is iyahang kuhaon also. And then pag human niya kuha, mo na to kuhaan niya, and then mag-set siya kaning ngani mga ingani. Magbutang siya mga badge kung pila ka book appointment ana nga day. Oh. So next is load today's approved appointment. So kani siya nga function is nga to gyapon mokuha siya katong mga approved appointments, pero dili na siya kanang karon lang nag-day. So for example karon na is 29, ah ipakita niya diri ang mga approved appointments karon na adlaw diri so mo na yung ginabuhat. And then next also is nadiretso na pud siya diri nga i-render niya ni na calendar, like magbuhat na mo ta dito og mga day, year ug month sa calendar, then iyahan na po na siyang i-render, and then makita na po nato ang mga appointments. So inyato ra siya kadali. And then there is sa appointments is mo na siyang like nagakuha gud sa mga data gikan sa database. So mo na siyang Ajax, and so endpoint po ni siya sa appointment dashboard, but also na siya sa sarili pong UI niya, which is kani makita niya ang mga pending, approve and decline na mga appointments also. So mo to yang unsa ni mo to ang iyahang function. So next one is the staff appointment dashboard, which is kani. So basically same lang siya sa admin, but na lang siya mga navigation diri So overall same lang gid kayo siya sa sa admin appointment dashboard, which is makakita siya, mag-load siya sa appointments, mag-render scheduled appointments mo na tong scheduled appointments karon na adlaw, and then very very same lang yung kay mga function niya. And like also dito is makita nimo ang naka-appointment ana na day kung pila ka book also. So ang only difference nila is diri sa stop appointments is naa siya ah makita niya diri pag naa ni siya pending diri, then i-click niya ang pending, mo kuan yun ang sa to model model show dara, which is dito mo labas kung i-approve niya or i-decline niya ang appointment. And then makita niya dito kinsa ang nag-set ng appointment, sa pangalan, sa date, sa purpose sa iyang appointment, sa oras, and then pwede ka makabutang og imuhang reply. And then na siya button nga approve or decline para magkuha ng status kung gi-approve ba yung mga appointment or gi-decline. So mura gito siya ang difference, and naroon na siya kitaan. But overall same lang jud siya sa staff ay sa admin na appointment dashboard. Alright, so diri taron sa user appointments na, which is very different yung kayo siya sa uh, staff o sa admin nga mga appointments, because ingani iyang look. So na siya form diri, and nakita niyang pending, and so inyang mga approved and declined appointments. So sa ato ang HTML is nato diri
para sa form, and also natay function diri nga mag-load sa iyahang mga appointments gikan diri as get user get appointment get sa to user get appointments. So nato diri mga queries gikan sa database, so mo na siya ang atong endpoint para mag-send or mo na siya ang atong endpoint para mo nang tigkuha sa atong mga request na mga like for example pending, approve and decline na mga appointments gikan sa database. So balik na diri. Ang main purpose natong load appointments no is kuha niya tong mga naa sa get appointments nga endpoint nato, and then iyahang i-display which is ang nahitabo diri so wala naman day pending, so kanang mga approve and decline lang iyahang na kuha. Next is mura ito siya naka-Ajax mo siya bali diretso dayon update ang ato ang page whenever mag-add ta og appointment. So for example mag-set tag appointment today and ang time for 10 p.m. Sample, so mag-alert dahil siya and then boom makita din nato ang appointment. Today I will be explaining the request and complaint feature of our barangay population management system. So magsugod to sa request. Sa request, any form diri which is dito sa source node user ticket request dapat na. So natay form diri which after ma-fill out, ma-press ang button sa form which is kini. Mag-type niya kay submit. Mag-submit siya og data to where. So, nga diri request number auto-generated din siya. Type barangay clearance. Nakantay ano diri. Barangay clearance, residency, indigency, good moral character, business clearance, solo parent, non-tenancy or non-ownership, live-in partner, and calamity victim, and financial assistance. So, let's say mga ito barangay clearance kay required for a job interview. So, I would like to ask for a barangay clearance which I need as a requirement for a job interview. So, submit na ito, no? Press submitted successfully. So, pag mag-submit na, there na siya masulod sa request na table. Kay, kining request of complaint na mo, queue among gigamit. Queue. So, okay. Sulod na siya. So, dito sa request, so as you can see, nasulod na siya diri But how? So, after diri pack siya nandito. Saka ta diri. So, sa among database operations, namin ginatawag create request. Dara. Kini na function, mag-create siya or mag-insert siya data to the database, which is ang data na gikan sa form. Nagikan sa form. So, after kwaon from the form, submit. Then, gamiton siya there is a create request na function which will generate a random number for request ID. Tapos, itong mga other values sa form, sulod niya, then can create it at na value kay ang gamit siya aning now na function which sa sa SQL na siya which is kwaon niya ang time and date sa pag-run ang query. So, itong gamitin pang reference, so ug when na create ang request. So, after masulod na siya sa database which is dara. Then, i-display na diri as a pending request using Ajax. So, dara ta dito sa get request. So, sa get request, mo ni ang code for Ajax kapag request sa kuhaan niya ni nasa method na
get request by user ID, balik ta diri nasa baba. So, napan uban sa baba, like update request status, which we will deal later, and request by ID o get all requests. So, old methods ni siya. Di nato na sila pansinan, no? Katong duha, nahulog na to siya diri as a get request by user ID. So, sa session na to, ma-store man gyud ang user ID. So, using that as a reference, naitulog diri ka SQL statement, which is for getting the pending request ani na user, finish request o decline request. After butang ni siya array na dira tanan na ang status kay pending or finish or decline, which as you can see there sa database natay pending status ng table, which is may pending iyahang pending iyahang sulod. So kini siya di siya like need pa man na pending na naka-organize man ang table. So na next status na pending kay para ma-store siya sa iyahang array na kanang respective array, like pending array, finish array, decline array. Okay? Abot diri sa user ticket.php using tong Ajax na file. Na diri function to submit request using Ajax. So na siya submit request prevent kana. So if mababa pa ta diri fetch user submit request .php na dili siya na file, no? Money ang magbahala sa pag-submit sa request from the form into the database. Then, using Ajax code, makuha na to ang data from database. I-display diri automatically, like, pinata mag-refresh. So, ito. Dara. Diri Then, nataning create request card, which is mag-create lang siya o kini na card. Dara siya, yung code niya. Mag-create na niya siya using tong mga function dito. Dara, get request by user ID, kuha niya data from the database, isulod niya, gamitin niya diri, isulod niya para maka-display ta diri. So, saan pa isa let's say good moral, but ano ko send to. So doon na pending diri, doon na napa sila sa request na table. So let us move on to staff na side. Darang staff na side, no? Ay, complete mo. So jump to sa request. So diri mag-visit na to ang request. Barangay clearance, date of time. I would like to ask for barangay clearance, which I need as a requirement for a job interview. So, okay sir, kuhaan na diri. Diri sa barangay. So, finish na to. Nawala siya. Appear na siya sa result. Dapat, approve na ticket request. So, balhin dapat na siya dara. So, continue ta. Okay na siya. Dara. So, as I said earlier, naka-queue ni siya. So, samtang nakapending pa ang request, dili na siya mo balhin. Tara siya doon sa request na table, as you can see. Pag-refresh na to ni, since na-approve naman or na-finish ng request, like, okay na. Comment. Okay sir, kuha na dito sa barangay. So, mag-refresh na ta. Mawala na to siya. Mabalin na to siya diri sa approve request. So, as you can see, na-diri how? So, money ang code na buat database operation, baba ta diri sa update request status. So, first kay kuhaon niyang request. Then after kay magdepende sa niya sa status niya, finish ang status na kayo, na-click na tong finish na button, kuha niya tong data, then change niya ang status to finish. So after if sisa na finish ang
finish na ang status ato niya, i-insert niya sa finish approve request na mga table. Same goes sa decline. So, if ang status ato kay decline, decline man sa staff, i-insert niya sa tawagan niya, declined request na table. Then, na po i-delete diri na function which is gamiton pag mag-delete. So, nabalhin diri using Ajax na pod, i-get na pod niya to just katong get request by user ID which is insert na method kay tanan na data from all tables tong pending request approve o finish ko all niya. Then, i-display na niya automatically using Ajax. So, para makita na like automatic siya. Kanita. Tara. So, sige sino pending ba isa diri is butan man ko. So, maana ang isa na di kabutan oy. Dili kabutan. Decline. Wala na. After pila ka seconds, tora. Ibalik niya po siya. Why? Decline. Dili kabutan. Tara. Ano siya dili sa decline section. Nawala din siya sa pending, balin siya sa decline. So, dili wala pa. Okay, after a few seconds, tara. Balik na siya from pending to decline. Then, report sa database from platform request, which is kinina request, yes, request, approve request eh, tara. So, kaganina, duha to sila. Isa kay nawala na, nabutang na sa approve request. Then, katong isa pagkaduha po, nawala na po, nabutang na po sa decline request. Which, katong ganina, nabuhat na siya sa pamagi atong update request status. As I said ganina, possible ning pagbalin-balin sa finish request to decline request ng mga table tumad ading update request status. Then, using Ajax, kine-retrieve siya automatically and magpapa-display po without needing to refresh the page. So, dirita sa staff, no? Trabaho sa staff, igo rin like, if I pending, click niya, then approve niya or what. So, dito sa staff request. So, kini mo ni ang sa, ito, kini, dire. So, dito na to sa, like, dun sa pagwa. So, using Ajax, gina-retrieve niya ang mga tawag natin, ang mga data from the database, tanan, pending, resolved, declined. Call niya using kini and save pang fetch approve, which is call niya using dito sa approve request, apoy fetch decline, which is call niya dito sa decline request, pending, then tara ang pag-update sa request status. Tara. So, pag ano ba to? Clearance. Ngayon po sa siya. So, sulod na rin, no? Can you finish decline? Pag i-finish na to na, kinina file, buhat yung trabaho niya. First call niya by ID. Then,
So pag ang status niya kay finish, pag kita natin ni finish, pag status na mag-finish, dito na niya ibutang sa finish na table. Then if decline na to, dito po niya ibutang sa decline na table sa itong request status na method, which is gihimo na mag-file. Okay, sa earlier version na naka-method man to. So para mas dali siya, gibuhat na mo siya file. So same ra sulod atong method og diri. So gibuhat na siya file, siya na bahala sa pag let's say i-decline na to ni pag pwede. So bawal kay wala lang. Decline na to ni, so nabalik na siya sa decline tungod ani na file which is na-contain sa mga operations sa database na ibalhin ang file from this table from the pending table to the appropriate table sa decline o approved na table. And so ngayon ganina, gi-fetch siya using Ajax para ma-display siya sa automatically without the need for refreshing. Same lang po diri sa admin na to request fetch. Same lang sila na gina-fetch niya from the database i-display diri Kalayan lang kay sa admin wala na to update kini at first ni siya kanang maka-update ang admin, but since lang dapat trabaho sa admin, ma-view lang niya remove damo siya, igo siya ma-view karon. Then move on ta sa complaints. So ang sa complaint, same process lang yun tanan, same process. Ano tag complaint, like noise complaint against Mikael Benito, samok sige chagit basta mag-email submit. Kining complaint ron mosulod na nga siya diri sa complaints kay naka man diri man na mag-implement ang queue. So waiting ni siya sa yahang update siyang status. So, complaint diri like decline siya or resolve para sa request, mabalot siya diri sa approved complaint o declined complaint. From kining version na ako na ay problem. So you can see dili siya mabalhin. But sa working na na version ng system na which is na kan Jeffrey, mabalhin ni siya from pending. Pag decline na to, ibalhin siya dito sa decline na column or na table. Then if using Ajax na po, using Ajax, user complaints, using Ajax, yan na pong submit niya, yan na pong i-get. Then dara po ang database operations para sa complaint. First, kana siya create complaint. So mag-insert lang siya sa table using the data from the complaint form. Tapos na siya get complaint by user ID. Retrieve niya tanan complaint data na belong ng user ID. Then ibutang niya sa mga arrays. First, they're exactly the same with the request. After retrieving, sulod niya sa array. Get pending complaints from the complaint table and approved complaints from approved and declined from declined. Na po update complaint status, but naka-file na yata ni siya sa staff C. So as I said earlier ganina sa request, ang earlier versions na mo kay naka-method to siya. But since mas dali if nakabutang siya file kay organized pod, di butang na mo siya o file. But diri complaints
So user ID, update, then get complaint PID, same man as sa user ID, then get all complaints. Para sa gid sa request, ganina same lang gid robust tanang kalahian lang kay ang sa complaint nadungag ning name of complaint person which dili pud nimo ma-complaint imong sarili. Sabak ko. So you can say you cannot file a complaint against yourself. Then pagabot po sa staff and sa admin, same lang po sa tawag gani sa request, same lang process, same lang tanan. Pagsulod sa complaints, pag ma-approve, ibalhin sa approved complaints. If ma-decline, butang sa decline complaint. So mo nang implementation namo sa queue aning system namo which is through the request and complaint. That will be all. Thank you. So karon guys, i-explain na mo ang user dashboard. So kani nga file guys is marinig homepage sa mga user no. Diri naga-show or diri gina-show ang ato ang user or household data, personal information ug bisag unsa pa nga makita sa ato ang user pag maka-enter na sila sa ato ang dashboard. So first nato nga code or ato ang first functionality diri sa atong session start. So we start by checking if ang nakalagin daw nga user is na siya right access. So if kani nga user is wala daw right access according to this code or based on this functionality, gina-kick niya or gina-redirect niya ang user back into the login page. So kani nga code guys, mao niya naga-prevent og mga unauthorized access no. So basically it's very convenient good. So katong mga users lang or users with a session type user can view this dashboard daw. So next is kaning header or dito sa itong mga header no. So kaning mga lines of codes kay mo niyang naga-make sure nga ato ang ato ang browser kay naga-load good siya good sa ato ang mga latest data. So imagine if naga-check mo sa inyo ang grades. So syempre dili na niyo gusto nga makita tong gahapon pa nga version no. So mo niyang naga-prevent this prevents that by disabling browser caching. So mo na naga-prevent. Next is ato ang database setup. So syempre dere klaro naman no, gina-connect niya dito sa ato ang database gamit ang ato ang database connection.php. So kumbaga ginagamit dere or gigamit niya ang database operation class to fetch user data pareha aning name and household info. So mura siya gina-import niya ang tools para matabangan maka-interact with the database. Syempre mo gid sa connection gid into the database para kaninga system is magkaroon siya database. So next is diri sa atong user info array no makita ninyo diri no. So there is like a fetching user details. So diri daw guys kanin daw nga code is mao daw niyang naga-load sa user's full name and profile picture. So if wala daw or diri nga code kaning murag conditional statement diri. So if ang user daw is wala nag-upload og isa ka profile picture, so ma-default siya no or kaning nga code is buhaton niya is i-default image niya. So useful ni nga code guys useful ni for making ang mga profile pictures section visually complete. So syempre dili man tanan user gusto mag-upload og profile picture. So by this code or kaning nga code makatabang or para like neat gyapon na naang. So makita gyapon ninyo diri no kaning ato ang household members count. So that is gina-calculate niya kung pila ka buok ang household members or pila ka buok ang household members ang isa ka user. So importante pod ni for population reports and gives a clear view of their kanang mga household composition nila. So isunod na ako ning HTML no. So nakabal naman mo ning HTML guys. So maklaro naman sa among output siguro. So din na ako kuan. So diri nakabutang ang ko like ang ginsa na pag-design sa mga navigational bars or sa mga profile image, user info, side menu. Also ang the CSS also kay nagamit pa naming CSS diri no. So
Like, ang CSS daw ang naghahatag and animations. Kaya syempre naman po di animation among system. Makita niyo diri. So, mo ni sila ang nagawan. So, maura to. So, makitan po ninyo diri no nga naa mi file nga WebSocket. So, kaning WebSocket ang gamit mi ani kay para kumbaga ang WebSocket manggod kay like ginakuan niya ang server and browser nga kumbaga stay connected lang sila so they can send and receive message instantly. Kumbaga wala nag-refresh gud. Kumbaga real time gid dapat. Dagko kayong tabang sa WebSocket kay like nga na di na kinahanglan mag-refresh. Kumbaga example sa among user dashboard. So diri sa among user dashboard kay kung ang isa ka user kay mag-open siya dashboard, kumbaga it connects to the WebSocket server. Kumbaga automatically ma-connect siya sa among WebSocket server. So if there's a new notification, kumbaga na new notification from like a message from the admin or from the system mismo, like from support or system alert, kumbaga ang server kay gina-push nang niya straight into the browser and the notification appears right away. Kumbaga dili na i-refresh ba, no refresh, no waiting. So mo na ginabuhat sa amuang WebSocket. Kumbaga it's like mara sa WhatsApp nga naga-show sa imo og new message instantly. Kumbaga wala na wait. So that's exactly what WebSocket does for our dashboard or sa among system. So mao to. Or yeah, because makita na dali na ang naasayahan na condition na belong sa user type is admin ang naka-prescribe and redirect sa and also mag-redirect siya sa login page if not authorized as a admin. And also here sa ato ang uh include na database connection to PHP is ang purpose po ani niya dere is connect to database and again if kining mo-connect siya sa tong database so dito na to makita ang mga record na available sa ato ang or like ang mga na-encode na mga members sa ato ang purok. So makita dito na part sa ato ang sa amo ang system. And the next one, again, one of the function of this part of our code is the retrieves purok neighborhood data. So again, ma-retrieve mo balik tama ba akong pagpan? Kasi ma-retrieve ang retrieves purok and the neighborhood nga data also. And calculates the population count for each purok. So again, the features that I say is one of the the functions aning na section sa part sa amo ang admin dashboard. And the next one is again on the left panel, okay, dashboard. Wait lang pa na to. Mhm. Now, okay. Include purok. Okay po. ID, purok name. Again, also here, pila na siya dito sa purok. So, I get all the puroks. And pangitan na to tong ang design panel. Class. Okay, this is the display panel, no? Kaninga part 3 sa among code, which is nang kita na to dali na ang ato ang HTML. So, mo ni ang nag-handle sa kanina part dari pa handle tumba ang designing sa ato ang code. So, nakita to rin nga naka-HTML siya and so on and so on. Ang pakita na to tong class.
lang. Ano naman 'to? Um, okay din na 'to siya pangitaan, but still this is the report, I mean, this is the part of the code na makita na 'to ang design. So this section of code handles the designing of our code, and next is okay, sa staff management na punta. So function, pakita 'tong function show add. Okay. Function show add. Okay, one of the nag-handle sa atong response sa ato ang kuan ang update population. So if katong kuan god mag-update sa population if something birthday ba, or kato basta kato mga gipakita ni Jeffrey sa introduction sa ato ang kuan sa introduction sa among system is mo na ni nga calculation ang nag-handle sa mga updates and some sa mga fix na mahitabo as a admin kung unsa ang mga update sa population and also sa staff. So this part of the code, or this part of the code handles the calculation nga ma-update and or ma-delete or something. So let's find a specific one na part 3, which is the staff function show add. Wait, is here. So makita na diri na function show add kani script. Okay, this is the script nga belong sa um, function na show add of staff modal. So again, ang purpose pod ani diri napit na part sa code is modal for adding new staff. So okay, again, admin man ta. So one of the responsibilities as a admin in this system is ang mag-add, or like kung if i-relate na to siya in real life is mag-hire. So no. So the Linux system is the admin has the authority to add new stuff sa ato ang system. So this is one of the features that admin is authorized to do. So also includes from validation to page. So um among system is naa siya 18 ang ang kuan ang minimum and ang maximum age sa I think sa staff, okay, is 65 years old. So limit staff counts to 2 members. So na siya limitation, di ba? Kasi bawal siya kasobrahan. And also function show update. Ito, pakita na to. Function show update is I think nasa taas. Update population total. Ayan, ito. Okay. Okay, this part of the code naman is um again, it's the function update population. So makita nyo rin na naka-fetch siya. So total population that PHP sa ato class ito. And then naka-conditional siya. And I think naka-error handling ni siya diri. Kasi na say catch, good, exemption handling or something like that. So update populations data every 30 seconds. So there naman is I think Jeffrey uses Ajax here to add fetch new data without page reload. So mo nang itong mo refresh na siya automatic. No need nang i-auto ang ang system. So if naay mag-add sa new data,
So every 30 seconds ma-refresh and then makita ang kuan gi-add na members or something like that nga nabilong sa purok. And the last part is the style kuan the style and user interface at among UI. I think tabalik na ako ni siya next class. So PHP if insist here. So again, okay. Dito ganiha tong makikita na ko left panel lara for class H3. So I mean na class left panel. So nakita na nako lang karon lang. This part naman also is the style and user interface. So ano to? If insist yan. And siya Dre. PHP. Here. So, okay. The purpose of this section of our code naman is uses modern CSS with flexbox layout. So again, this part of our code handles the CSS and also the responsive design that nag-adapt sa different screen size. So if kung i-adjust ang screen, wait. So if adjust ang screen, so flexible siya and the elements inside the our design is also nag-adjust pod so unsay gustong screen size sa user or sa staff or sa admin nga while using our system. And also custom animation and transitions also isa na sa include nga na features ani dere and consistent color scheme and katugong mga color sa box and sa header and sa footer. Also the consistent of the color and same ang color nga gamit. And sa pa custom alert system for notifications. So makita na to sa admin dashboard dito, di ba, nga na ay notifications na side which is if na ay I think the purpose of that is katong burag mag-notify if na ay kuan na yung mga announcements na nahitabo. So also na-explain na to ni Jeffrey dito na part sa introduction sa among system which is kipakita niya ang mga ang procedure under sa system nga mahitabo or unsay mga ways nga pag-add and pag-delete and pag-update and also sa mga notifications, sa mga announcements, sa mga requests sa ah, sa users, no? So gipakita natin dito and this part lang is i-explain na mo ang code itself kung unsa ang mga um, functions nga makita diri na part. So and also security features, no? So session-based authentication and input validation for forms and SQL injection prevention and XSS prevention through HTML special character. Let's find that one. Um, ano nga yun? HTML. Ano nga yun? HTML. Specialize. Okay. Ano to? Um, Ayan.
Okay. So, nakita na ako siya. Para siya. Sa ano siya sa purok name. Special characters. So, one of the features sa mga security features ang kanisa na part. And also, catch, I don't know how to pronounce this one, but catch prevention headers. So, one of the security features sa amuang code and display error management for various scenarios and auto dismissing alerts and form validation feedback. And those that I mga nasulti ako ng mga features is under siya sa amuang security features sa amuang code, which is the admin dashboard, which is dito magkita, I mean diri tanan naka-connect. And the rest is the add stuff, mga katong mag-add og stuff. Also makita sa atong admin dashboard. One of the keys or one of the works that admin is authorized to do an appointment, mag-add og appointment sa ato ang dashboard and mo to makita ang mga announcements. So admin appointment and um, also sa ato namang database connection files is like katong mag-run sa ato ang admin, katong SQL namo na barangay population management. So katong mga user management nga database, staff management, purok neighborhood operations and neighborhood operations, request management, and katong request management is katong mga mag katong sa mga request good mag-handle sa mga request na database and any other else and etc. na mga files na belong sa ato ang kuan sa amo ang database sa amo ang SQL sa PHP admin sa local host namin. And also ang mga also naman pod ang mga related na mga admin pages na include sa amo ang system is isa ito admin dashboard. Yan. Okay, back na sa atong admin dashboard. So, ang mga related admin pages, no? So, these are the following mga pages, admin pages. So, we have the main dashboard, which is the admin dashboard, this one, and also the request management. Um, where's the admin request management here? Admin, where? Ayan, ito. So, ito naman na part sa among code is nag-handle siya sa request management. So, mo nitong kuan kanang itong sa mag-request ang kuan. Basta katong mag-part sa code nag-i-introduce si Jeffrey ang something mag-request dirito siya na part. And admin complaint PHP. Admin complaint compliant. So, ano to? Admin stuff. Appointment. Purok list. Wait lang. Lagi siya. Ay, so, again, ang admin complaint na mo, manggod is katong complaint management good sa ano sa mga sa tawag na katong sa mga let's find the admin dash
sa admin complaint.php. So, the admin complaint.php din naman is under siya sa admin request. So, ang naga-manage mo ni siya ang naga-manage sa sa kanang complaint gud sa mga tao sa purok. So, ever kung may mga unnecessary doings ang mga tao sa purok. So, this part nga maka-complaint ang mga lumulupyo ato ng mga lugar. And also, ang staff ang mag-facilitate and mag-handle ato nila ng mga problema. And then the admin appointment dashboard of admin appoint. Oh, yeah, this one. So, appointment management. So, one of the key code na connected sa all-in sa atong admin dashboard and the admin barangay profile. Admin barangay. Yan, ito. Ano na ba? Kita dyan. Okay, yan. So, again, we have the fonts nga naka-link sa ato ang CSS and also again explain naman ni ganihan no kay makita man ni siya sa admin dashboard. Makita mo to siya sa taas. Makita siya diri. Tara. Purok ID. Am I right? Ay, wala din. So again, all in na siya sa admin dashboard which is ang all elements nga connected dere purok list, admin request is compact na and then makita na siya tanan elements sa admin dashboard. Ang admin dashboard ang base ani and these are the branches na lang na connected sa atong admin dashboard. And also again, I mean also na kani sila na mga function is nara makita sa ato ang admin if katong mga I mean itong mga gipang explain ni Jeffrey is nandito tanan and also the admin dashboard is nanapod diri tanan connected na and again kani sila is ang meeting place ani nila makita nimo ni sila ng mga code makita nimo ni na ilang mga functions is nasa admin dashboard like si admin dashboard ang ilahang mother and this kaning mga sila is mga child na lang ni sila ng mga class na functions. Also nag-handle sa mga calculations sa each button nga presents under inside the admin dashboard sa among code. And so far, that's all.